So, last na yung dalawa. Ayan. Yung non-person ni moraimasu. So, verb like moraimasu, karimasu, and naraimasu so express actions from the receiving side. The persons from whom you receive these actions are marked with ni. So, ganun din. Ni yung ano dito, tinutukoy kung ano yung gamit niya. Ibig pa sabihin na ano, ng moraimasu. So, makakatanggap. Yung karimasu. So, manghihiram. Then yung naraimasu. So, matututo. No? Kabaliktaran lang kanina. No? Kasi yung kanina, nakaganito. Balikan na. Ito yung kanina. Na yung wa, giver. Pero ngayon yung wa, receiver. Yung ni kanina, receiver. So ngayon, siya na naman yung giver. Bakit? Kasi kung sino yung makakatanggap, so siya yung person wa. No? Siyempre, makakatanggap ka, merong nagbigay sa'yo. Kung sino naman yung nagbigay sa'yo, so siya yung ni. No? Dito, kung sino yung manghiram, so siya yung wa. Kung sino naman yung tao na nagpahiram, so yun yung ni. Kung sino yung matututo, wa. Kung sino naman yung nagturo, so siya yung ni. No? Yung kakomplete. So, non-person wa, then non-person ni. So, now, no, moraimasu. So, karimasu, naraimasu. No? Ganon din, sampulan ko yung isa. Ganon din yung gagawin din sa dalawa. Yung moraimasu. Kasama. Si kuya po ay makakatanggap ng regalo mula kay Mr. Tanaka. So, ani wa den Tanaka-sani. So, presento o. So, moraimasu. Gawin natin negative. Si kuya po ay hindi. Makakatanggap ng regalo mula kay Mr. Tanaka. So, ani wa Tanaka-sani presento o moraimasen. Past tense. Si kuya po ay nakatanggap. Nakatanggap ng regalo mula kay Mr. Tanaka. Ani wa Tanaka-sani presento moraimashita. Or naka-negative. Si kuya po ay hindi. Ay hindi nakatanggap ng regalo mula kay Mr. Tanaka. So, ani wa Tanaka-sani presento o. So, moraimasen deshita. Kagaya lang din kanina, no? Lagyan natin ang tanong. So, dyan lang kukunin sa sentence yan. So, ano po? Ang matatanggap ng kuya mo mula kay Mr. Tanaka. O yung ano po ang tatanggapin? Ano yan? Kanino?
Kanino po makakatanggap ang kuya mo ng regalo? Or makakatanggap po ba ng regalo ang kuya mo mula kay Mr. Tanaka? Yung ano no, yung your kuya or your elder brother. So yun yung unisang. So ito yung gagamitin pag nagtatanong. So unisang wa Tanaka-san ni so nani moraimasu ka? Palitan mo yung ano, porsyento ng nani. Nani moraimasu ka? Ano po yung matatanggap? Por example, no? T-shirt na lang. T-shirt po ang matatanggap. Shatsu o moraimasu. No? Isa naman. Kanino po makakatanggap ang kuya mo ng regalo? Pag yan naman yung tanong mo. Palitan yung unisa, no? Unisan wa dari ni so presento moraimasu ka? Ilagay dari, no? Kay Mr. Tanaka po. Kahit hindi mo nabanggit yung iba, kahit ito lang. Tanggalin, no? So, Tanaka-san ni moraimasu. Kay Mr. Tanaka po. Or makakatanggap po ba? So, po, makakatanggap po. So, hi, moraimasu, no? Pag hindi, no, hindi po. So, iye, moraimasen. No? So, ilagay na yung past tense. Pag yung tanong past tense, yung sagot mo past tense din. No? So, ano po ang natanggap ng kuya mo kay Mr. Tanaka? Kahit yan na lang. Ano po ang natanggap ng kuya mo mula kay Mr. Tanaka? At saka yun, ano po ang natanggap? Ano naman? Tapos pala. Yung kanino? Kanino po nakatanggap ang kuya mo ng regalo? Kung saan galing yung regalo na na-receive niya? O nakatanggap po ba? Nakatanggap po ba ng regalo ang kuya mo mula kay Mr. Tanaka? So dito lang ni kinuha sa sa sentence, ano? Ito, yung part na yun. Pag ito yung tanong mo, no? Palaging tatanggalin to. Onisan wa Tanaka-san ni nani moraimasu ka? Yan. Pag ito naman yung tanong mo, kanino? So tatanggalin mo si Mr. Tanaka. Yung dari. Onisan wa dari ni presento moraimasu ka? Yan. Pag ito naman yung tanong mo, so wala kang tatanggalin. So, onisan wa Tanaka-san ni presento moraimasu ka? No? At saka, sapatos po. Ano po ang natanggap ng kuya mula kay Mr. Tanaka? Sapatos po ang natanggap niya.
So, moraimashita. No? Kanina po. Ano na pala? Kay Mr. Tanaka po. Kanina po nakatanggap ang kuya mo ng regalo? Kay Mr. Tanaka po. So, Tanaka-san ni sumoraimashita. No? Ito lang yung part na. So, nakatanggap po ba? So, opo, nakatanggap po. So, hai, moraimashita. Pag hindi, so, iye, moraimasen deshita. No, hindi po. So, tatlong klaseng tanong yung pwede mo makuha dito sa pattern na to. So, ganun din yung gagawin sa karimas at saka naraimas. No? So, same lang yung gagawin. Iba nga lang yung meaning, pero sampulan din natin ang dalawa to. Yung dalawang verb na to. Kahit dalawa na lang. So, for example, no? Nanghiram. Iba yung nagpahiram kaysa nanghiram. Yung kanina, nagpahiram. So, ngayon, dito, nanghiram. No? So, nanghiram po ako ng pera sa kaibigan ko kahapon. So, kino. So, tomodachi ni so okani o sokarimashita. Pwede rin yung manghihiram. Po ako ng pera sa kaibigan ko bukas. So, hasta so tomodachi ni so okani o karimasu. No? Yung sa naraimas. Pero yung example yun. Meron pala example yun. Karina-san ni CD o karimashita. Si Miss Karina daw ay nanghiram ng CD. Kasi ano pala? Baliktad. Nanghiram ako ng CD kay Miss Karina. Karina-san ni CD o karimashita. So, nanghiram ako ng CD kay Miss Karina. Pwedeng ganyan. Wan-san ni tsugokugo o naraimasu. So, I learned Chinese from Mr. Wang. Pwedeng ganyan. So, wan-san ni tsugokugo o so naraimasu. So, I learned Chinese language from Mr. Wang. No? Pwede ba rin siya i-past tense? No? Pwede ganyan. So, Ariyoshi ni so Nihongo o so naraimashita. Natuto po ako ng Japanese language sa parents ko. No? So, yun yung ano dito sa yung bang. Then, may sinasabi dito na sokara is sometimes used instead of ni in the sentence pattern. When you receive something from an organization like a school or company, only kara is used. No? So, pag yung noun dito, hindi siya tao. So, only kara is used. So, yung pattern na. Okay. Pag yung nakalagay dito, person, so either nakakara or nakani. No? Pag tao. Okay. Pero pag yung noun natin dito sa hindi sa tao, kundi organization, so only kara is used. Bawal yung ni. No? Kaya na example natin eh, sa taas. Pwede mo ikara to eh. No? So, sabi yun. So, si Kuya po ay nakatanggap ng regalo mula kay Mr. Tanaka. Aniwa Tanaka-san ni presento moraimashita. No? Since tao to, si Mr. Tanaka, no? So, pwede mong ikara yung particle.
So, ani wa Tanaka Sankara, porsyento, moraimashita. Either nakani o nakakara. Pagtao. No? So, dito sa tatlong verb na to, moraimasu, karimasu, naraimasu. No? Kaya na example na yan. So, Kimura-san wa, then Yumara-san ni hana o moraimashita. So, Miss Kimura received flowers from Mr. Yumada. No? Inakani yun, particle. Isa-isa. So, Miss Kimura received flowers from Mr. Yumada. So, ganun din eh. Walang pinagkaiba sa English. Pero dito nakakara. Bakit nakakara? Kasi kara is sometimes used instead of ni. Pag yung noun is tao, no? Minsan lang naman to. Yung kara na to. Pero pag yung pag nakatanggap ka ng regalo, sa dito, no? Si kuya po ay nakatanggap ng regalo mula sa company. Company yung nilagay mo. So, aniwa, kaisya kara. So, kaisya kara, porsyento, moraimashita. Kasi yung company, na yun eh. Bilong na siya dito, no? Organization. So, kahit anong klaseng organization yan, school, company, etc. So, only kara is used, no? Kaya yung dito, particularly din nakakara. Kasi nanghiram siya ng pera sa bangko. Yung bangko, hindi siya pangalan ng tao, kundi lugar o yung organization. So, ginko kara, ukani o karimashita. So, wala namang tanong dito sa yung bank. Ito yung pinakalas dito sa gubang. Yung sa mo. Yung verb mo. So, mo means already. Ibig sabihin ng mo, no? Yung tapos na. Yung already. No? So, mo means already and it's used with verb masta. So, palaging naka-past tense yung verb, no? So, in this case, verb masta means that the action has been finished. The answer to the question, mo verb masta ka is hi, mo verb masta. O iye, madalas. So, in giving a negative answer to this type of question, you should not use verb masinista, as this simply means you did not do the specified task rather than you have not done it yet. No? So, bawal mo daw sagutan ng naka-negative pag yung tanong is meron siyang mo. No? Pag yung tanong is walang mo, so yun yung pwede mo siyang sagutan ng naka-negative. Pero pag yung tanong is meron siyang mo, so bawal mo siyang sagutan ng naka-negative. No? Kundi ito lang. So, iye, madalas. So, klaruhin natin ito, no? Ilagay natin. Kaya, hiraguhan o tabimasta ka? Kumain ka ba ng lunch? Iba din yung iba din yung tanong na nakaganito. Pag yung tanong is may mo dyan sa unahan, no? Naging ganito yung meaning niya. Iba yung tanong na kumain ka ba kaysa kumain ka na ba? Pag kumain ka na ba, ibig sabihin, tapos ka na bang kumain? Pag yung dito, sagot. So, hi. So, hiraguhan o tabimasta. Ay, dito lang. Basta yung tanong is past tense, yung sagot mo palaging past tense. Bawal yung nakamas lang. So, opo. Kumain po. Pag yung sagot dito sa may mo is yes. So, palaging meron to. Hi mo, tabimasta.
Opo, kumain na po. Iba yung ano, no? Iba yung sagot na, opo, kumain po. Kaysa dun sa, opo, kumain na po. Pag yung sagot mo dito sa iye, so iye, tabi mas lista. No. Hindi po ako kumain. No? Pag yung tanong walang mo, so pwede mong isagot to. Pinaka-negative. No? Pag yung tanong is walang mo. No? Kaya lang, pag yung tanong is may mo, bawal mo siyang sagutan ng naka-negative, yung nakaganyan. Okay lang sa okay lang sa yes na. Kasi kakopyahin mo lang yung tanong. Pag ito, naka-iye siya, so wrong grammar. No? Bakit wrong grammar? Kasi ibig sabihin ng mo, tapos na. No. Tapos na po akong hindi kumain. Ito tinuto ko dito, no? Kaya't bawal mo siyang sagutan ng naka-negative kasi ibig sabihin ng mo, tapos na. And then yung tabi masindista, hindi ka pa kumain. So paano mo nasabi na tapos na hindi mo pa pala ginawa, no? Yung sinasabi din na masindista as the simply means you did not do the specified task rather than you have not done it yet. Hindi mo ba kasi ginawa, then sinasabi mo na tapos na, no? Kahit yung sagot dito palaging ganito lang. So, madalas. Palaging madalas, no? Wala yung mo. Yan ang sagot dito. Yung no, not yet. Yung sa taas. Palaging ganyan lang yung sagot mo, no? No, hindi pa po. Isang example pa din, no? Para klaro lang. Ano? Nagsulat, nakapagsulat. Nakapagsulat ka na ba ng report mo? So, reporto wa mo kakimasta ka? So, hai mo kakimasta. Opo, nakapagsulat na po. Ilagay natin isa para klaro din. Yung walang mo. Yan, kaganyan lang. No? So, reporto wa kakimasta ka? So, nagsulat ka ba ng report mo? So, pag yung tanong is wala mo, so wala din, no? Hai, kakimasta. Opo, nagsulat po. So, pag yung sagot mo is yes, iye. So, iye, kakimasen desta. No. Hindi po ako nagsulat, no? So, dito naman, bawal yung naka-negative. Ganito lang palagi, no? So, iye, sumada des. No, hindi pa. Pwede mo rin siyang dugtungan ng ganito. Magsusulat pa lang. Magsusulat pa lang po. No? So, korekara, so kakimas. Magsusulat pa lang. No? So, yun yung ano dito sa gubang. So, banggitin ko lang din to sa yung sa taas. Balikan ko lang to. Yung sa taas. Kasi nakalimutan kong banggitin. Kasi mag-partner to, no? Yung agimas, so magbibigay. Pag merong magbibigay, so merong makakatanggap. No? Ganon din yung kasimas. No? So kasimas, magpapahiram. Pag merong magpapahiram,
So, merong nanghiram. No? Merong manghiram. So, yung osimas magtuturo. So, pag merong magtuturo, so merong matututo. Ito naman yung naraimas. No? So, ganito yung nakalagay doon sa assignment natin. For example, no? Ganito kasi yung nakalagay sa assignment natin. Yan. Si Mr. Tanaka po ay nagbigay ng bulaklak kay Miss Maria. Yung isasagot mo, so ganito. Si Miss Maria po ay nakatanggap ng bulaklak kay Mr. Santos, kay Mr. Tanaka. No? Mula kay Mr. Tanaka. Si Mr. Tanaka ay nagbigay ng bulaklak kay Miss Maria. Ibig sabihin, si Miss Maria ay nakatanggap ng bulaklak mula kay Mr. Tanaka kasi binigyan siya. No? Baliktaran eh. So, Tanaka Sangwa, then Maria Sani, so Hanao, so agimasta. So ngayon, binigyan si Miss Maria, ibig sabihin nakatanggap siya. No? Binaligtad lang yung pangalan. So Maria Sangwa, then Tanaka Sani, so Hanao, so Moraimasta. So ganun din dito sa dalawa. Sampulan na. Si Mr. Santos po ay nagpahiram ng bike kay Mr. Yamada. Ibig sabihin, si Mr. Yamada ay nanghiram ng bike mula kay Mr. Santos, no? So si Mr. Yamada po ay nanghiram ng bike kay Mr. Santos. So si Mr. Santos ay nagpahiram. Ibig sabihin, mayroong nanghiram sa kanya. No? Kasi nagpahiram siya eh. Ibig sabihin, may nanghiram sa kanya. No? Ganito kasi yung nasa assignment. In-examplean ko lang. So Santos Susangwa, then Yamada Sani, Jitensha o so Kashimasta. Babalik na rin pangalan. No? So Yamada Sangwa, then Santos Susani, Jitensha o so Karimasta. No? Last example sa magtuturo. So, for example, no? Nasa Oshimas. Si Mr. Yamada po ay magtuturo. For example, ng English. Kay Taru. Si Mr. Yamada ay magtuturo ng English kay Mr. Taro. Ibig sabihin, si Taro, no? Si Taro po, Mr. Taro po, ay matututo ng English mula kay Mr. Yamada. Kasi tuturuan siya. No? So, Yamada-san wa, and then Taro-san ni, so, igo o, so, oshimasu. No? Hindi, binaligtad yung sa baba. So, Taro-san wa, Yamada-san ni, so, igo o, so, naraimasu. No? So, yun lang naman yun, no? Dinagdag ko. Nakalimutan banggitin kanina.
So ito ang assignment natin sa 13. Sa 7. So yung 1, so lagyan mo lang siya ng ng particles, yan sa Mudaichi. Yung sa Nibang, ito naman yung sa tools kanina, no? Lagyan mo lang siya ng noun o then yung verb. Kung saan ginagamit yung mga bagay nito. Pag ng knife at saka yung fuku, ginagamit siya sa pagkain, no? So ganoon din, saan siya ginagamit? So ito yung in-example ko ngayon. An example, no? Santos-san wa Maria-san ni hana o agimashita. Si Mr. Santos daw ay nagbigay ng bulaklak kay Miss Maria. Ibig sabihin, si Miss Maria nakatanggap ng bulaklak mula kay Mr. Santos. Babaliktarin mo yung pangalan, no? Si Mr. Santos dito is nakawa, so dito na kanina. Yung kanina, receiver-giver, magkabaliktaran. Si Maria Sani dito, nakani. So dito nakawa na. Pag yung nilagay dito, agimas, so yung ilalagay mo yung kapartner niya, no? Yung osimas, so naraimas. Muraimas, so agimas. Karimas, kasimas, no? So kasimas, karimas, no? Babalik tayo yung pangalan. Ito yung example ngayon lang, no? Yung sa yung bang, so lagyan mo lang siya ng interrogative. Yung sa yung bang. Yung sa go bang. So replyan mo lang siya. Ano na yung reply, no? So i-complete mo na lang. Pag yung tanong may mo, so wag kalimutan yung no? Yung mo. Pag yung sagot mo is yes, after mo magmanades, dugtungan mo lang siyang ganito. Yan. Kore kara, then yung verb. Yan sa ko bang, reply lang. So, modero ka no benkyo wa warimashita ka? So, naaral mo na ba yung lesson 6? Ni bang? Kino tomodachi ni din wa o kakimashita ka? Tinawagan mo ba yung kaibigan mo kahapon? Sambang? Good morning wa Nihongo de nandesu ka? Ano po yung good morning sa Nihongo? Yung bang? Nihongo de tigami o kakimasu ka? So magsusulat ka ba ng letter na naka-Nihongo? O doko de hono karimasu ka? Saan ka manghiram ng libro? So replyan mo lang siya, no? So kung may tanong, chat na lang din. Kaya lang hindi ako makaka-reply agad, no? Kasi may kasunod pa na klase, no? Sa vacant time lang makaka-reply. So time na din, mag-ratings na lang din tayo. Okay. So domo arigatou gozaimashita. Otsukare-sama deshita. So mataas tani, maraming salamat po. So ingat po. Ay, ano yung tanong? Pwede kong pakisend ulit ng audio sa Messenger. Sa Messenger? Sige, isend ko ngayon, no? Ay. Sige po, sige po. Ay. At saka, Sensei, yung assignment ko na for tomorrow. Yung? Ano yung tanong, sir? Yung ano po, yung katan, tsaka ano po,
Yung 1 to 100 po. Bukas na po ba talaga yan? Kahit sa kahit last next week na lang para sure talaga na mapasa next week na. Biyernes. Okay. Arigato. Ay, arigatou gozaimasu. Ingat po, ingat po. Bye-bye po.